morning po mga kaparmer. Dito po tayo ngayon sa may dating kulungan ng rabbit. Medyo nawala na po yung rabbit natin, kaya ito ginagamit ko na po na pang brooding ng mga sisiw. Dito po mayroon tayong 14 na sisiw ng pabo. Dito naman po mayroong 12 na sisiw ng native. Palalakigin ko lang po ng konti at saka ko ililipat doon po sa kabila. Punta po tayo doon sa kabila. Ay, yung asong maliit. Dito po, mayroon tayong Doberman. Pupunta po tayo doon sa kabila, doon sa may kubo. Hindi talatan po yan kung nakakain yan. Ito si Tamblag, ito si Tamblag yun ay. Tunan mo sila. Agay, ito. Agay. Ibablog ko si JC gumagawa ng asula. Nang gumagawa ng ano, silang dalawa ni Imong. Dito po ang munting farm natin. Dito po mga kasama ko si JC at saka po si Marvin. Gagawa po kami dito ng asulapan para po mayroong mapagtaniman ng asula para sa pagkain ng mga hayop. Kasi po pagdating ng tag-araw medyo nahihirapan akong maghanap ng damo dahil po kasi itong mga tanim kong Madre de Agua at saka mulberry nangungunti po yung dahon pag tag-araw, mainit po, kaya po yun na lang magiging pang-alternate ko, asola at saka po yung ng saging nagigilingin ko. Kukuha po tayo ng mais na ipapatuka dito sa mga manok kasi po pinakain ko na sila kanina. Ngayon po yung tanghali na, almost 11 na, kaya po kakainin ko na sila ng mais para po merienda.
sa loob ng net nito, mayroon pong 3 pabo. At saka po 8 decal brown. Kunti na po ang alaga ko ngayon dahil po pinamigay ko po itong mga puti. Ito lang po naiwan. Dati po 180 po ito na puting manok. Kaya lang po pinamigay ko na lang dahil na-scam po ako. Ang binenta po sa akin lalaki lahat. Puro po tandang, walang babae. Kaya po sa mga kapwa ko po baguhan na nagsisimula pa lang magmanok, maging maingat po tayo dahil po sa online mayroon po mga scammer, mga mapagsamantala. Sinasamantala po nila yung hinaan ng mga katulad kong baguhang nagsisimula pa lang na magmanok. Kasi po ang usapan namin, ang bibilhin ko ay decal brown. Ang ginawa po nung nag-supply sa akin, kinulayan po niya ng brown yung sisiw. Kaya lang po nung lumaki na, after 4 months po, saka ko nakita na yung mga manok po puro lalaki. Malalaki na po yung palong. Kaya po ganito nangyari. Pinamigay ko ng pinamigay sa mga kapitbahay dahil pakain po ako ng pakain. Wala rin pong mangyayari dahil kasi hindi rin iitlog dahil lalaki lahat. Sa mga iba naman po na mapagsamantala, huwag naman pong ganyan dahil kasi po kawawa naman yung mga taong niloloko nyo. Umaasang pagdating ng araw maraming maaalagaan. Yan pala, puro lalaki. Ano pong gagawin sa puro lalaki? Hindi naman po mangingitlog. Alam ko po na dahil hindi ko na po siya mabalikan dahil nag-deactivate na po siya ng Facebook niya. Dito po yung mga tinanim kong mga dito po yung mga tinanim ko na ampalaya, saka po kamatis. Nilagay ko na po sa timba dahil ang hirap po ng kwad dito. Hindi po makontrol ang mga damo. Katulad po nito, nagtanim po ako ng talong dito. Sobra-sobra po yung damo.
napagod na po ako sa kalilinis. Kaya po papalitan ko na po. Magtatanim ulit ako ng panibagong talong. Pero hindi na po ganito. Ilalagay ko na lang po sa timba para maiwasan po ang pagtubo ng napakaraming damo. Kasi po kahit damuhan ng damuhan gumagapang po yung damo. Pupunta doon sa pananim. Ito po yung mga tinanim kong malunggay, nabuhay na po. Ito po ang Madre de Agua na tinanim ko po. Ito po papaya. Ito po mga bagong tanim ko na saging. Ito po bunga. Tinanim ko rin po para po mayroong magamit pang deworming pagka po namunga na. Magaling pong pang deworming po yung bunga niyan. Ito po yung nyug. Kalamansi po. Nyug din po. Assorted po tanim ko dito dahil po maliit lang po yung space ng lupa. Kaya po siksikan na lang. Ito po yung Madre de Agua, saka po mulberry. Po, bagong tanim din po ito. Yan po yung ipil-ipil. Saka po kamat chili. Marami pong lilim dito sa pinag-aalagaan ko ng manok. Meron po akong 6 na mangga rito na yan, maliliit pa lang. Pero malaking tulong po sa mga manok dahil po pagka tanghalig tapat po, nandyan sila sa silong nagpapahinga. Dito po naglilimlim na yung native na manok ko. Ito po. Naglilimlim na sila. Kalapati dito. Saka po yung 2 lovebird sa bahay, hindi naman po dumadami.
Dito po mayroong nangitlog na pato. Ito rin po itlog ng pato. Po may naglilim na manok. Meron din po naglilimlim na pato dito. Dito po mayroon din pong pato na naglilimlim. Yan po. Mahirap pong mga pato kasi kahit igagawa po ng pugad, gusto po nila yung tago. Doon sila mangingitlog sa may tahimik, nakatago. Ayaw po nila ng naiistorbo sila. Ito po yung tinanim kong Madre de Agua. Dito na lang po siguro ito, hindi ko na po ililipat. Napakahirap pong mahirap pong buhayin noong tag-araw, kaya po dito po tinanim sa may inaagusan po ng tubig sa gripo. Ito po mga pato, gustong gusto po nila sa tubig. Mas mabilis pong dumami ang pato kaysa po sa manok. Dito po mga pato saka mga manok, dito sila sa silong ng mangga. Gustong gusto po nila dito dahil malamig, hindi po tumatagos ang sikat ng araw kasi po makapalang dahon. Ito po yung ginawa kong balag para po sa ampalaya, saka po dito sa singkamas. Ito pong mga papaya ko gusto ko na pong tanggalin dahil po maliliit ang bunga. Napakarami po ng bunga niya, kaya lang po maliliit. At saka matataas na po siya. Kailangan na pong alisin at palitan ng panibagong tanim. Maganda po yung napistuhan po ng napistuhan ng kulungan ng manok ko dahil po hindi masyadong naaarawan dahil mapuno. Kaya po hindi ko na po nasunod yung sinasabi nilang east-west direction para po sa housing, kasi po mayroon naman pong
mga punong kahoy na makakalilim dito. Kaya po kahit hindi na po nasunod yung east-west direction, okay lang po. Maiinitan lang po ito pagka tirik ang araw, pero pagka po pasikat pa lang at saka po palubog, hindi na po maaarawan. Hanggang dito na lang po, ka-farmer. Happy farming po. Mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.